hello po mga kalingap. Welcome back po sa ating channel. So, after ulit 2 to 3 days, ay ngayon lang ulit ako nag-vlog. At simula dumating kami ng Manila, ito lang ang ating na-vlog namin ni Jenny. Pero si Jenny may upload naman, yung namili kami na mga pang newborn babies. So, napanood nyo. Salamat sa mga nanood. At sa nananatiling natutuwa at nag-aabang sa mga upload ni Jenny. Thank you so much po. Thank you po. At ayun, meron kaming... Ano bang to? Anong vlog to? Actually, itong vlog na to is parang lang to, raw vlog. Parang ganun na lang na... Hindi, I mean, ano yung laman nitong vlog na to? So, tignan natin kasi naisip ko lang na habang nandito tayo ngayon sa Manila, parang nag-unwind na rin tayo. So, yes. Casual talking lang, kwentuhan kami. Since kanina pa kami naman na nagkukwentuhan, so naisip ko na i-vlog. Okay. And baka may mga makarelate sa mga mapagkukwentuhan namin or may mga memories, experience. So, sa inyo, para ma-relax din kayo. Sana ma-relax kayo, di ba? Sa mga magiging exciting yan. Kwentuhan namin. At wag sana kayo ma-bored. Kasi wala nang oras para mag-vlog din eh. Kasi bukas sunod-sunod na eh. Family Feud na. Kaya thank you so much. Grabe, another new achievement na naman sa Kalingap and opportunity. Congrats sa inyo. At saka hindi lang to basta-basta kasi grabe, GMA to. Grabe, thank you. At isa ako sa maglalaro na napili sa Family Feud. Ready ka na ba? Hindi ko masabing ready ako kasi iba yung feeling baka pag nandun ka na mismo sa studio. Like pag rehearsal ka or pina-practice ka ng mga possible na pwede, nakakasagot ka pero yung hindi mo ma-imagine. Mental block ka dun. Pag nandun ka. Kasi may time baka may starstruck ako kay Ding Dong Dantes. Baka grabe pala yun sa personal. Pero di ko iniisip yung pag-handaan kasi baka the more na pinaghahandaan, mas lalo kung baka kabahan. Kasi iba to eh. Chill lang, relax. Wala pa akong experience dito sa ganitong exposure sa television. Di ba? Kahit sanay na ako sa camera, mag-vlog. 3 taon na ako nagba-vlog, di ba? Pero iba pa rin siguro kung nandun ka sa studio mismo. And it's very exciting. Good luck sa amin doon. Pero ito nga. So, simulan na natin. Ano yan? Gusto ko lang din ikwento sa iyo kung ano yung mga nararamdaman ko or mga nangyayari sa akin, 'di ba, personal sa akin. And then maganda lang mag-share tayo sa isa't isa, 'di ba, kung ano yung mga pwede natin i-share. Malay mo may makarelate, magkwento rin po kayo sa comment section. Ang cute pati ng handa mo. Ito yung aming snacks. Kasi sige na. Plano talaga namin parang habang nandito nagpapahinga, mag-snacks, kwentuhan. And sinabayan na namin ng vlog. Tapos, itong mga Kalingap, napakaganda ng view namin, no? Talagang, anong tawag dito? Overlooking. At ito po ay, syempre, pakiisipin nyo, nag-renta kami ng ganitong kaganda kasosyal. Pero, yan, thank you kay Lolo Papa. Or kay Papa ni Jenny na pinahiram sa amin ang kanilang unit. Ito. Yes. So, nakatipid kami ng ilang araw na pag-i-stay kasi... Lagi naman pag nagpapa-Manila din naman kasi ako. Dito din kayo? Dito ako nag-i-stay. Grabe, ang laking bagay talaga pag meron kayong uuwian sa bawat lugar. Tulad ngayon, ito, nakalibre tayo ng ilang araw din dito. Kaya thank you din at kay Jenny na pumayag na mag-stay dito. Wala kasi sila Yayabet at si Mama nasa diet, so walang tao sa bahay. Mahirap din parking sa inyo. Isa pa yun, wala ang parking. Talagang pahirapan ang parking doon. Diba dapat doon sana tayo kasi inisip lang natin yung parking. Kasi parang subdivision din kasi yun eh. Parang bayad ang mga parking kaya bawal sumingit-singit. So, ayun. I-enjoy nyo na lang yung view mga Kalingap pa. Kahit wala kayo masyado nakikita. Mamaya may bumababa dito. Mamaya may naglilinis ng bintana pala dito gantong oras. Huwag naman sana. Kasama na siya sa vlog. Ano nga ba? Gusto ko lang unang-una i-share sa inyo at sa'yo na ngayon na lang ulit ako nakapag parang relax or parang unwind. Oo. Diba? Yung parang, kumbaga kung dati nagtatrabaho ako, kunyari nag-leave ka, tapos
nag-ano kayo, nag-outing. Minsan kasi kailangan mo ganun din yung sa feeling. sarili mo. Kailangan mo i-relax yung Oo. sarili mo. So parang ang sa akin, parang nakaalis ako sa mundo na nag-iniikutan or ginagalawan ko. Sa ngayon na parang umalis ako Para maging ano para lang, mag-relax, chill. Oo. mawala yung yung mga iniisip, yung stress. Sa lahat naman ng angle, sa unwind. mga iba't ibang tao naman din na kapag mga busy person. Sa lahat naman, kailangan nila ng hinahanap-hanap din nila yan, magkaroon ng mga makapag-relax din bakasyon. talaga. So ramdam ko yan, lalo na dati pag nag-live ako ng 1 linggo, tapos pag alam kong malapit na matapos yung live ko, ang lungkot sa pakiramdam. Lalo na pag mga taga-Manila, Diba, yung parang pag yung long weekend Oo, na pag long holiday, weekend. tas uwi sila sa mga province Tapos, nila. Tapos pagbabalik ng Manila, ang lungkot na nila kasi back to work na back naman. to work na, back to reality na. Oo, yun. So, yun yung mga na-miss ko or naaalala ko dati. Pero ngayon, so nandito tayo sa Kalingap, kaya salamat dahil enjoy na enjoy namin yung ginagawa namin at hindi kami nagsasawa at napapagod. Enjoy lang. Enjoy lang. Ano bang pwede natin i-topic na pwedeng makarelate ang mga nanonood sa atin Ano na ngayon? lang, i-topic natin yung childhood. Yung mga Childhood? Yung Ano bang mga kwelang memories na nangyari sa'yo. ano ba mga mai-share? Marami kasi akong mga happy memories, malulungkot na memories, or may mga hindi makakalimutan at may mga natutunan na memories. Marami. Alos, na-enjoy ko yung kabataan ko kasi naranasan ko lahat. Yung malungkot na memories mo nung elementary ka? Hindi ko makakalimutan yung paano naghiwalay si mama at si papa. Kasi may may isip na ako. Okay. Tapos na-witness ko lahat ng pangyayari kung paano sila nagsimula mag-away at paano naghiwalay. So hindi yun. Parang kikwento ko pa ba? Wag yun, na ba? okay na yun. Wag na, baka maiyak si Kuya Brooks at si Mama pag napanood si Mama Jem, mababaluhan mo. Pero yun yung pinakamalungkot ko. Oo. Siyempre, bata pa ako noon, naghiwalay sila. And then, pero maganda naman din ang kinalabasan. Diba? Siguro may plano talaga si Lord. Kaya may mga bagay na nangyayari kahit hindi natin gusto minsan or hindi natin choice. Si Lord na ang gumagawa ng paraan para gumanda siguro yung mangyayari or sa yung mga darating na sa inyo. So si Lord si Lord nang gumagalaw para sa sa ikakabuti natin siguro. Sa akin siguro yung malungkot ko nung elementary ako. Hindi kami sabay-sabay kumain. Yun lang Bakit? yung malungkot ko. Bakit malungkot? Gusto nyo sabay-sabay Hindi, kayo? kasi ganun? yung parents ko, sila papa, mga busy person yan. Kumbaga, ang tawag doon, syempre, maaga sila sa munisipyo. Ganyan. Tapos pag uwi ako ng lunch, wala, kasi nasa politics wala rin sila. So, hindi rin kami sabay-sabay kumain. Tapos kung uwi rin ako na afternoon, pag magdi-dinner, tulog na ako, sila nasa labas pa rin. So, ang pinaka-jamming lang namin or bonding lang talaga namin kapag Christmas, New Year, mga ganun, or birthdays. Pero yung normal days, yun yung malungkot. Nagkakataon naman sabay kaming breakfast, mga ganyan. Pero, bihira. Yun lang yung malungkot nung pagkabata ko. Pero pagdating naman sa mga holidays or birthday, bumabawi naman sila. Sa amin kasi, hindi uso din yung pag may birthday or may hindi kami laging yung nagkikita-kita yung magkakamag-anak. Pero Christmas yan, lagi Christmas, New Year. Pero yung kunyari birthday lang, siguro may handaan pero hindi yung gathering talaga. Sa amin gathering naman talaga. Hindi kami nasanay, hindi kami lumaki ng ganun. Kaya ngayon yung mga events sa Kalingap, parang yung grabe yung mga handaan minsan yun for mga kaya naging ako din kaya maaga rin akong naging independent. Kahit andyan may magulang ko, kumbaga yung pagiging independent ko kasi busy sila. So kailangan ko magsariling galaw, sariling kilos, mga ganun. Okay. So ano naman ang happy memories mo? Happy memories ko, hindi ko alam kung nung elementary ako kasi pinagbabawalan kami nila daddy nung yung sumakay sa tricycle sumasabit sa tricycle. Bawal naman talaga yun. Bawal talaga yun. Pero lalo na babae kayo. Syempre gusto ko ma-experience.
nung time na yun. Yun yung pinakamasaya mo yun? Yun yung masaya ko, yung nakasabit ako sa tricycle. Kasi alam mo ba, yung nagustuhan ng mga tao kasi like ng mga classmate ko or ng mga teacher ko, yung kahit nakaupo or nasa posisyon yung papa ko ng mayor, hindi kami yung yung hatid sundo ng driver, hindi kami nagko-commute pa rin kayo? Nagko-commute kami kasi malapit lang naman yung school namin eh. So pag uuwian na, yun, sumasabit ako sa tricycle. Yung sa likod ng tricycle. Ang lakas naman ng loob mo. Kasi hindi mo siguro hindi ka pa nadadapa, kaya wala ka pang... Nadapa naman ako. Hindi mo pa naramdaman masugatan. Part na yun ng pagkabata. Nadapa naman din ako. Siyempre, gusto mong ma-experience, lalo na hindi mo ramdam yung takot kasi may mga kasama kang classmate na mga kasama mo rin sa sabit tricycle. Pero yung ngayon iniisip ko siya, parang pag once na ginawa nung anak ko, parang magagalit talaga ako. Ganun pala yung feeling. Di ba yung sa magulang na pinagbabawalan ka kasi delikado yan. Pero dumating rin naman ako sa point na yun nga. Naintindihan mo na? Oo, naintindihan ko na nakakakaba pala talaga sa side ng magulang. Hindi. Hindi. So, di mo naramdaman kung paano mag-alala ng sobra kapag ginagawa? Hindi, once lang sa back ride dun sa likod ng tricycle driver. Pero ako kasi sabit talaga ako sa mismong tricycle talaga ako. Si Tio na nag-back ride? Oo. Kinabahan ka na nun? Hindi, ginalitan ko. Sabi ni Tio na, doon daw siya pinasakay nung tricycle driver kasi puno na daw yung loob. Sabi ko, kahit puno na ang loob, bumaba ka na lang. Doon ka lang sa panibagong tricycle. Pero maganda so, na-realize ko na ganun pala yung feeling na as a magulang sila daddy, sila mami noon na ginagagalit sila pag sumabit. Kasi nga, kinakabahan, delikado. So, pero si Tio na malakas ang loob, no? Nasanay rin talaga si Tio na independent at cowboy. Tsaka talagang sinanay ko siya, maging cowboy din siya. Sabi ko, hindi pwedeng all the time pabebe ka, kailangan kahit papano. Nasobrahan ng cowboy, di ba yung biruin mo kung umasta siya, parang talagang... Yun yung maganda. Oo. Maganda yun, lalo na paglaki, di ba? Hindi siya mahihirapan. Hindi siya yung paarte or pabebe, hindi siya ganun. Ako, ano bang happy, pinakamasaya? Basta happy memories mo. Ako, marami akong childhood memories na masasaya hanggang sa paglaki. May mga, siguro yung pag nag-outing kami dati ng yung sa side ni mama, yung mga tsuwa. Kada summer, minsan nakaka-4-5 swimming kami. Yun yung nakakamiss. Siyempre ako, bata ako nun, wala ako iniisip na gastos. Sama lang ako ng sama. Tapos gusto ko nun yung aalis kami na madaling araw. Siyempre, tapos, aalis kami na madaling araw, biyahe kami na madaling araw. Para sa akin, masaya yung ganung experience. Tapos pagdating ng liwanag, pagising ko sa biyahe, andun na sa resort. Andun na. Tapos nakakalungkot na yung pagpa-uwi na ulit. Yun, ang sakit sa pakiramdam na patapos na yung, habang papauwi ka. Ang lungkot. Siguro yun, sepangs, yung separation anxiety. Yun yung nararamdaman ko siguro nung dati. Kaya, nakakamiss din yun yung ganun. Ganun din nararamdaman ko noon pag nagbabakasyon kami sa Baguio kasi may bahay si Papa sa Baguio. So, di ba pag bakasyon tayo, 2 months? Di ba 2 months tayo? Oo. So, 2 months kaming nasa Baguio, talagang straight yun. Tapos pag uuwi kami, umiiyak kami kasi umiiyak naman kaming Bicol. Yung alam mo yung saya-saya namin pag sa Baguio lang kayo malamig. Ako, di ko na-experience yung umuwi ng probinsya kasi wala naman kami probinsya dati. Talagang pag may ganap or Di ba taga Davao si Papa mo? Pero, hindi kayo dinadala doon? Bata lang ako nakapunta ron once lang. Hindi ko pa alam yun, parang 2 years old pa lang yan. Pero yun nga, hindi ko na-experience dati yung kada may okasyon or mga Pasko, umuwi ng probinsya. Wala. Doon lang kami lagi sa Manila, sa San Juan. Doon lang. Hanggang ngayon, dito lang nagbago lahat. Nung nag-diet ako, pumunta ako pinuntahan ko si Kalingap Prab at naging Kalingap. Marami kami experience na nagbago. Lalo na yung bonding namin ni Papa. Hindi kami yan close dati. Pero ngayon, biglang naging close. Pati si Mama, at si Hana, mas napalapit kami sa isa't isa. Saka mas nakompleto kayo. Kompleto, di ba? Ang galing nga eh. Kaya, thank you syempre kay Kuya Val, kina Tita Edna, Kalingap. Tinanggap kaming buo dito. Kaya, nagpapasalamat kami. Hindi lang naging Kalingap is, nabuo din, di ba? Nagkaroon din ng bonding pa rin ng aming pamilya. So, ano kaya?
embarrassing moments. Pinaka hindi mo makalimutan na nakakahiya hanggang ngayon pag naaalala mo parang nakikringe ka or parang... Ano ba? Ikaw muna. Mag-isip lang ako. Sige. Most embarrassing moments? Ano kaya? Ano? Madami din eh. Yung pinaka lang. Pinaka? Wait lang. Ikaw, baka meron ka na. Yung hindi mo makakalimutan na ganyan. Mga ganon. Oo. Ano? Pag paulit-ulit, parang ano yata, thrice yata siya Na? hindi ko makakalimutan. Pag kunyari yung sa school namin, nung elementary ba yun? Elementary ulit. Kasi high school wala na eh. Wala akong masyadong ano eh. Parang medyo focus lang ako nung high school. Elementary talaga yung pinaka-best ano ko. Mga nangyari sa ano ko, ano childhood. Nakakahiya. Na nakakahiya na ano, yung baon ko pag nauubos, hindi ako nagbabayad sa tricycle. Tapos sinasabi ko sa tricycle ko, yan, bayad na po ako. Ikaw ka yan? Hindi ako nagbabayad ng tricycle. Ilang taon ka Tapos yan? alam mo ba, pamasay lang namin noon, nung time na elementary, 4 pesos. Tricycle? Oo, sa 4. Kasi minsan, nalilibang ako ano yung, alam mo, public school kasi yung inano ko sa Labo Elementary. Alam mo yung sa labas ng gate, yung kit-kit, Ko alam yun? yung parang magkikit-kit ka, may isang malaking gano'n na puro number ka. Yung bubunutin. Oo. Kit-kit tawag doon Oo, sa kit-kit inyo. ang tawag sa amin Sa noon. amin, bunutan eh. Bunutan. Ay, kit-kit kasi, yung sa amin, ginagano namin, tinitiklas namin sa, Yun nga, tapos binubunot. kikit-kitin namin. Yun nga, ganun din. Kit-kit ang tawag Tapos doon. kanina bunot mo number, hahanapin mo sa laruan. Tapos yun, edi, syempre, nahabol ko dun yung mga, yung mga magagandang laruan. So, bayad lang ako ng bayad ng piso. Tapos, syempre, di pag wala na akong pera, ayoko nang maglakad. Minsan, ang layo. So, sasakay akong tricycle. Tapos, kaya mabayad. Kuya, linagay ko na po. Di ba alam mo yung tricycle, yung lagayan ng barya? Oo. Kuya, linagay ko na po dyan. So, syempre, naniniwala. Oo, nakakaya doon. Nahuli ka. Ang nakakahiya doon, kasi nga, syempre, kilala kami sa lugar namin. Tapos Ba't ako, nahuli hindi ka? ako nagbabayad. Hindi naman. Oh, ang galing mo. Hindi talaga. Ba't ilang beses mo ginawa Ngayon, yan? mahuhuli na siguro ako. Ilang beses mo ginawa hindi ka nagbabayad? Siguro 3, 4 or 5, pero hindi pa naman lagpas sa 10. Yun yung ano. Bata ka pa nun? Oo. Sino nagturo sa'yo yan? Wala, naisip ko na lang talaga siya. Kasi nga, pag nagkikita Grabe ako, ka. kasi nahabol ko yung yung mga gusto kong laruan, di ko nabubunot eh. So, pag mauwi na ako, edi pag hugot ko sa bulsa, hindi na nakalansing yung ko, palda ko. So, wala na akong barya, edi sasakay pa rin naman ang tricycle. Pautak. Oo, tapos yun, edi hindi ako nagbabayad ng tricycle. Naalala ko, since nakwento mo yung estudyante ka, meron na rin ako naalala. Ano? Yun nga, elementary days din. Hindi ka rin nagbayad? Hindi. Sa labas kasi ng school, ang daming mga tinda ng mga laruan, basta Oo. mga palamig. May mga sisiw pa nga, yung mga Oo, yung iba't mga may ibang kulay. color. Pero yun nga, so nag-aantay kasi ako nun kay mama. So habang So, inaantay, kaya to, nalaman lagot sa ka. vlog mo. Nagwa 1, 2, 3, bata pa lang. Pero sa tricycle, hindi sa jeep. Di ba? Sa tricycle nagwa 1, 2, 3. Grabe noon, 4 pesos lang pamasahe. Ngayon ang pamasahe na ng bata. Ngayong taon, 50. hindi, 10 pesos. 10 pesos. Grabe ka naman sa 50. Ay, hindi kasi ngayon dito, ay sa probinsya, para yung sabay-sabay din, hindi siya solo. Dito kasi dati sa amin dito sa Manila, ewan ko ngayon pag nag-tricycle ka, solo ka lang, parang... Parang special ang tawag. Wala kasing ganun nun, hindi ko alam yung ganun kasi sa Manila, pag sumakay ka tricycle, solo ka lang. So, solo, babayaran mo yun yung isang... Wala kasi kaming, ewan ko kung sa ibang lugar or sa ibang lugar, basta sa lugar Baka namin. dito lang, sa Manila. ganun Sa amin, hindi naman ganun. Pag sumakay ka kahit mag-isa ka lang, kung ano yung binabayaran ng normal, yun na. So wala kaming yung sabay-sabay, tapos 10 lang yung mga hindi. Wala, hindi siya mapapanood yung vlog mo kasi may mga sa vlog ko, may mga nagko-comment na sisingilin mga ka nila. teacher, di ba? Oo. Di ba yung pag may nagko-comment rin sa'yo na estudyante ko yan si Jenny sa Labo Di Elementary. lagot ka. So, ilan beses ka ba? Nag 1, 2, 3, 4.
4 or basta madami siya, pero hindi naman siguro lalagpas na sa bayaran mo si kuya ng, di Hindi ba, ko na 4 pesos yun. I-times mo anong taon na ngayon, yun yung ibabayad mo kay kuya. Grabe ka naman. O, i-continue mo sa'yo. Yung sa akin nga, sa labas ng school, may mga tindahan laruan. So, si mama, inaantay ko lumabas. Ako naman, hindi ko namamalayan kasi ang dami, ang gaganda ng laruan. Ang ginagawa ko, tanong ako ng tanong sa tindera kung magkano to. Hindi ko namamalayan. Ano na pala, ang dami ko na palang tinatanong ang dami niya kasi tinda. So, iniisa-isa ko yun na magkano po ito. Pero nalilibang lang ako kasi ang gaganda eh. Parang, syempre, wala naman akong pambili. Nagulat na lang ako mamaya, sumikaw na yung tindera, sinigawan ako. Sabi parang, sa'yo. Parang tanong ka ng tanong, ang kulit mo ah. Bibili ka ba? Tapos simula, natakot ako, nahiya na ako sa kanya. So every time na dumadaan ako sa tindahan niya, Di ka na nagtatanong or di ka na pumapasok? umiiwas ako na parang kunyari, parang nagtatago kasi nahiya ako. Yun lang, napahiya ako, pero di ko alam kung may mga tao sa paligid. Sumigaw. Pero kung iisipin mo siya, normal siya na like tayong mga adult, yung parang, di ba, pag ang kulit ng bata ng tanong, ganun rin yung yun, parang normal reaction niya lang. Pero sa bata, syempre, big deal yun. parang napahiya. Pero as adult, hindi siya gulat ako, hindi ko rin namamalayan na naiinis na pala yung tindera. Kuya, magkano po ito? Magkano po ito? Saan ko? And ito naman, usap naman tayo tungkol sa, syempre sa atin dalawa. Sige, ano ba ang mga magandang pag-usapan, mga dapat paghandaan natin? Ako, may mga bagay ba na nape-pressure ka ngayon? May mga bagay ba na naiisip mo dapat na ganito, ganyan, di ba? Nape-pressure like what? Sa buhay or sa mga darating na challenges, di ba, in the future. Hindi ko pa naman siya nararamdaman. Kasi ngayon wala naman. Settled naman ako pagdating kay Tiona. Settled naman. Siguro baka maramdaman ko siya pag lumabas na si baby kung paano na yung pressure na mangyayari. Pressure sa financial, pressure sa oras, pressure din. Siyempre, hindi naman pwedeng all the time kay baby lang ako nakatutok. Siyempre, kailangan rin ng kumbaga kailangan ko rin ng oras para kay Tiona, kailangan ko rin ng oras, kailangan ko kayong mabigyan ng oras, patas lahat. Kaming lahat. Oo. Yun yung nararamdaman ko pressure. Excuse me. Kasi yung pressure, yung kay Tiona tsaka sa'yo, wala na, sanay na. Kasi andito tayong tatlo na. Pero, so, pag once na dumating si baby, di ba, pag nanganak, doon ko na siya pag-iisipan na paano ko na i-handle yung kayong lahat. Syempre, hindi naman pwede ako, bibigyan mo pa rin ng ng attention. Yun nga, kaya nga doon siya pumapasok. Ng oras, di ba? Kailangan naman kasi yun. Hindi naman sa sinabi kong na parang wag naman bigyan attention si baby. Kumbaga, kailangan lahat equal. Pati sa akin. Oo. Meron din. Syempre, part ka na doon. Ganun naman dapat. Hindi naman, porkit may baby kayo, pababayaan mo na yung partner mo. Siyempre, pumapasok pa rin dun yung pag-aasikaso mo doon sa partner mo. Yung ganun. Sa akin, yung pressure is, hindi ko alam kung hanggang kailan, siyempre, ang aking YouTube. Oh. And, siyempre, gusto ko mabigyan kayo ng maayos at magandang buhay. Yung maibigay yung mga needs nyo. Diba, pati kahit yung wants di ba? Paminsan-minsan mabigyan ko kayo ng ganon, mapa-experience ko sa inyo yung magaan na buhay. Hindi naman kailangan magarbong pamumuhay, di ba? Yung lang, yung kung basta, muna yung kaya. Basta, kasi dadating naman tayo sa time na a-upgrade tayo, yung pero hindi ko naman yun step by step. Hindi naman yun yung lagi kong hindi naman yun nakaka-pressure sa akin yung maging maging mayaman sobra. Basta gusto ko maging masaya tayo. Mas okay na yung stable. Hindi naman kailangan nga rin na tumaas bigla tayo kasi mahirap, kumbaga parang lesson din siya or natututunan din sa mga nakikita natin or nakikita natin sa ibang tao na pangit yung biglang taas. Yung maganda talaga yung pinaghihirapan. Yung ramdam mo yung ramdam mo yung pag-angat mo. Yun. So, yun lang dagdag sa pressure kasi syempre magkakaroon na ako na
ng pamilya sa atin. Siyempre, bilang tatay at lalaki, gusto kong magampanan yung mga pangangailangan nyo at siyempre mabigyan ng magandang kinabukasan. Gusto ko yung mape-pressure ka naman ako masaya, kasi ganun, yung hindi ko naisip yung pressure kasi alam mo kung bakit hindi ko naisip yung pressure pagdating sa ganyang situation na yung like mabigyan ng ganitong buhay, kasi kaya nga kaya nga nandito tayo kasi nakita ko ikaw na responsable. So kahit papaano, kampante ako na kumbaga tayong dalawa magtutulungan. Siguro kung dadating siguro yung time na pressure kung alam kong wala kang ginagawa, yung parang napaka-irresponsible, yung parang wala kang focus sa sarili. Hindi ko nararamdaman yung pressure since day one natin kasi nakita ko kung paano ka mag-grind sa buhay. So, kahit paano, kampante ako. Pero syempre, kahit paano, pasiguro rin tayo in the future. Ganon. Kaya yung pressure na hindi ko siya masyadong ramdam. Ako hindi ko naman ginagawang kompetensya yung mga bagay na nakikita ko sa paligid. Pangit pag kinompetensya mo. Kasi dapat, ang mindset mo dapat, imbis na kompetensya, gawin mong inspirasyon. Oo, ganun nga ako. Kaya hindi ako nape-pressure ng yung sa sarili ko lang na bakit wala pa akong ganito, bakit ganito naman yung ginagawa ko, bakit hindi pa rin ganito yung nangyayari sa buhay ko. Kasi nasa tamang oras, yun tamang nga. Panahon. So, kaya nga hindi ako nape-pressure kasi hindi ko iniisip yung ganun. Kasi naniniwala ako or nagtitiwala ako kay Lord na may plano siya sa akin at meron tamang oras na ibibigay niya. Yung break ko or yung kung ano man yung plano niya para sa akin or sa atin. So, yun, naniniwala ako sa ganun. Kaya tuloy lang ako kung ano nangyari sa buhay ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon, kung ano yung binibigay na opportunity is ginagrab ko or tuloy lang sa buhay. Kaya thankful ako na ganito yung lifestyle ko, yung pamumuhay ko ngayon, di ba? Nasa lang tayo, average lang, di ba? Nakakatulong pa nga ako, di ba? Nakakatulong tayo sa pagbablog, sa charity natin. May mga nabibigyan tayo ng mga pag-asa sa buhay, di ba? So, normal naman yun. Kaya, thankful ako na ganun yung sitwasyon ko. Kaya, masaya din ako. Masaya ako, basta masaya ako sa buhay ngayon. Sa nangyayari sa'yo. Sa nangyayari sa akin at sa atin. Masaya ako sa mga darating pa na, mga samahan natin, mga bondings. Gusto ko rin makapag-travel tayo, or family, or kung sino man pwede natin maisama. Pangarap ko yun. Kasi, sa 30 years or 31 years. Tsaka importante rin yun, hindi naman sa dahil parang ang gastos mo, parang ang kumbaga, rin siya, investment din siya as a memories na... Oo, memories. Kasi memories, di na babalik yan. Hindi mo na kasi yun maibabalik yan yung ganong bagay. Hindi na babalik yung... Pwede naman kasi tayo mag-travel ng nasa tamang budget lang. Hindi naman yung once na sinabing travel is yung parang grabe yung ginastos mo. Basta yung maging masaya lang kayo. Yung parang makapunta ka lang sa ibang lugar na makapag moments or bonding kayo ng family mo. Yung ganun yung importante. Tsaka gusto ko din ma-experience, makasama pa sila mama, papa. Katulad nung nag-Taiwan kami, ang saya. First travel ko or out of the country at kasama sila mama. At nakita ko pa doon yung tita ko, yung mga pinsan ko. Kaya sobrang saya. Sana nga si Kuya Brooks makasama ko din yan balang araw. Diba, kung kakayanin ko, kung kaya natin makapag-ipon, kasama yan sila, kahit si Alim yun. Para kompleto. Tita Elena. Ba? Kung bigyan tayo ni Lord na magka-extra tayong income, diba, talagang gagawin ko yun. Kasi, di naman ibabalik yung mga mawawalang oras yung mga pagtanda natin. Iba pa rin yung ganong feeling. Kaya minsan pag nag-outing or lumalabas tayo ni mama, kahit sabihin natin na mas malaki yung sinishare ko, hindi ko na iniisip yun kasi parang ngayon nandito yung opportunity na makumpleto kami at magkaroon ng masayang memories, di ba? Bakit ko pa titipirin or pipigilan yung sarili ko? Kaya go, masaya, di ba? At least pagkatapos nun, hindi naman ako nagsisisi o nanghihinaya kasi memories siya, yung nabuo. Memories yung nabuo niya. Ganun. So,
masarap. Kaya kahit kami dalawa ni Tiona, talagang sinulit ko yung pagkabata ni Tiona na every vacation niya, talagang gumagawa ko ng itinerary namin, yung ganong bagay. So, pero ngayon, syempre, sobrang blessings yung binigay sa atin ni Lord na magkakaroon tayo ng baby girl at excited na akong makita siya. Sana ay yun, maging successful ang delivery mo, no? Syempre, healthy at normal, yun talaga ang pinagdadasal namin na na mangyari. So, what's next? Ano naman? Heart to heart. Naging heart to heart talk na. Kanina tayo ng tao ngayon, parang seryoso na. Pero, sige. Okay lang yan. Normal naman sige, ito. Ano nakikita mo sa atin dalawa? 5 years from now or 10 years from now? Kasi 5 years, parang ang dali na lang 5 taon eh. Parang ang nakikita bilis, ko, vlogger ka pa rin. 5 years from now? Oo. Or 10 years man? Oo. Vlogger pa rin? Nasa Kalinga pa din? Oo, ganun. Ganun yung nakikita ko. So ako, parang may ganun din, pero mas magpo-focus kasi ako kung ano yung talagang ako na like sa business, ganun. Kasi siguro parang sa akin part-time. Kasi di ba ginawa mo YouTube mo parang gusto mo lang mag-vlog kasi nakikita mo kami. Oo. Tapos parang hindi mo naman siya gagawin yung full-time talaga, no? Di ko ayoko or depende sa takbo ng magiging YouTube mo, ayoko rin namang magbitaw ng salita na part-time lang, di ba? Hindi natin rin masasabi. Tulad nga, di ba, nang sabi ko sa'yo na parang, di ba yung nagpaalam ako sa'yo or yung nagkwento ako sa'yo, sabi ko, gusto ko mag-try mag-vlog, di ba? Sagot mo sa akin, kala ko ba hindi ka mag-vlog? Di ba yun yung sabi mo sa akin? So, yun. Doon lang naman maglalaro siguro yung ko. Kasi normal na, napapa-vlog na rin ako dahil partner ko, ikaw is like, nag-vlog ka rin talaga. So, why not? Pero, sa ngayon, masasabi ko is, di pa naman ako yung ganun ka full-time sa pag-vlog. Sa magiging pamilya natin, ano nakikita mo? 5 years or 10 years from now? Ano magiging sitwasyon natin kaya? Siyempre, pipilitin kong laging happy family tayo. Na, despite na magkakaroon rin naman tayo ng pagsubok sa family natin, pero mas pipiliin natin na, magkaunawaan or magkaintindihan, pag-usapan yung mga bagay na Siyempre, ayoko nang mag-fail for the second time around. Diba? Yung ganong sistema. Yun. Ako naman, siguro kung nandito pa rin tayo sa Kalingap, hindi naman ako, or wala naman akong plano, or hindi ko pa nakikita yung sarili ko na umalis, or mag-iba na ng landas. Wala, hindi ko pa naman yun nakikita. Kaya hanggat okay pa yung YouTube ko, hanggat kaya pang mag-provide, diba? Hanggat kaya ko pang tumulong, malay natin, dito ako makapagpabahay ng sarili natin, diba? Pagtutulungan naman tayo pagdating naman sa ganyan. Pero, so you have nothing to worry about sa ganyan. Kasi ako hindi lang ako mag-isa. Oo, kasi ayoko kasi na ikaw lahat yung may pasan mo lahat. Kumbaga, kaya nga tayo mag-partner kasi nga kailangan nating magtulungan. Hindi porket lalaki ka, ikaw na lahat-lahat. Syempre, kahit papano, I do my part din as your partner na Pero ngayon, pagbigyan mo muna akong ikaw na muna kahit konti kasi nga di ako makapag-grind. Parang konting kibot ko, hirap na hirap ako kasi nga syempre yung dinadala ko ngayon lumalaki na siya. Oo, naintindihan ko naman yun. Pero hindi naman siya yung habang buhay na hindi naman ikaw ako talaga lahat yung mga ganong bagay. Alam mo to, crash year yun. Kabuo ka kaagad sige, anong next? Ayun nga, nakikita ko sana maging successful at maging happy family tayo. Happy family. Feeling ko naman, oo naman. Kasi, successful. And sana magkaroon tayo ng negosyo na maging stable tayo sa financial. Talagang marami kasing gusto ko magkaroon tayo syempre, dahil nasa negosyo talaga yung utak ko, maraming pwedeng gawing negosyo. Kaso, mahirap kasing
basta-basta ka nalang magpuput up ng business. Kailangan pag-aralan mo rin yung kung ano yung in demand ngayong taon, Tsaka, ngayon sa market. Gusto ko di ba pag nagkaroon tayo ng negosyo, makakatulong tayo sa mga taong walang trabaho. Kasi pwede sila magkatrabaho. Di ba? Parang gano'n, makakatulong tayo, magkaroon tayo ng mga empleyado. So, meron silang pagkakakitaan, di ba? So, yun, isa din yan sa mga gusto ko mangyari balang araw. Soon. Di ba? Katulad ng mata ko So, meron pa ba? May mga gusto ko pa bang i-share? Baka mamaya nakakatulog na yung viewers natin. Baka ako yung mga tulog. Kamusta naman po ba kayo dyan? Sana ay nakaka-relate kayo. Or gusto nyo, share na lang din po kayo ng Kung anong pwede nyo i-share. Binabasa ko naman po ang mga comments nyo, di ba? Di ba? Mapa negative or positive pa yan. Binabasa ko naman yan. Ayun, parang chill lang. quality time namin usapang deep talks, mga deep talks, di ba? Deep and funny talks. Late night talks. Grabe, from mga funny to Deep. to deep na. May naisip akong tanong pero hindi ko mailabas. Ano tawag nun yung parang nasa dulo ng dila ko yung sasabihin Sige, ko? isipin mo, O, ikaw muna mag-isip. Eto. Kunyari, yung parang retirement place mo or yung parang kung sakaling gusto mo na lang mag-relax or yung kumbaga kahit papano financially stable ka na, ano pipiliin mo? Daet or Manila? Like yung parang financially stable ka Siguro, na kung gusto mo maging peaceful at relax, wag Manila. Kasi dito, pressure. hindi naman sa pressure. Kasi parang feeling mo, rush. Parang lang Yun nga, nararush ka, ang buhay napapressure dito ka. So, daet pa rin yung bagsak mo talaga. Daet, or siguro, Wala ka naman ibang province. hindi, kung pwede tayong pumili, ibang probinsya, di ba? Or, ang hirap nun. Ganun. Parang, ang Daet. hirap kasing sumabak sa lugar na wala kang kakilala or Siyempre, kamag-anak, daet diba? na kung doon or sa daet labo, talaga. diba? Sa inyo, Yun. saan man. Kasi, safe sa daet Diba? Maganda pa. At doon tayo nagkakilala. Diba? Tsaka Sa daet. ako rin, ang pipiliin ko rin kasi sa Bicol, sa daet din talaga. Parang kumbaga pag gusto ko lang mabilis lang naman mag-travel Hindi Manila, ang ganun. pagod lang kasi. Tsaka ang 10 cost of hours. living rin sa mas mura. Mas mura din, pero Diba? nagtataas din. Kahit Nagtataas, pero probinsya, nagtataas walang din. pressure like kunyari sa sasakyan, yung di tulad dito, kailangan yung sasakyan mo, kailangan laging madami ang gas kasi pag walang parking, kailangan mo pang umikot na umikot, di ba? Wala pang Ang coding. hirap pa ng parking. Wala pang coding doon, di ba? Mga ganyan. Kasi pag nagdadrive ako dito sa Manila, hindi pwedeng kalahati lang yung gas mo sa sasakyan Kailangan pa Maubos siguro ka pa ikot-ikot. Oo, maubos ka kakaikot-ikot. Kahit nga pag sa mall, sa mga parking, di ba? Ilang taas baba ka na. Pero, Wala ka pang makuha. ano ba? Pero ako, mas gusto ko munang lumaki yung anak natin sa daet. Pero feeling ko mag-i-stay dito sa Manila. Bakit? Like pag nag-college. Ah, Kasi hindi ko kaya talaga, parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko na pag nag-college na sila. paano? Yung magbo-boarding house sila or yung parang mag-run sila. Gusto ko sumama pa rin. Kailangan din nila yun kasi para matuto sila sa Yun sarili nga, nila, diba? kailangan nga nila. Pero Kailangan parang nila hindi yun. ko pa siya naiisip na nabibitawan ko na sila. Yung parang gano'n na, okay, magbubukod kayo kasi college na kayo. Parang hindi ko pa siya naiisip. So, talagang, yun rin pala yung feeling na pag sa magulang natin na pag napapalayo. Oo, ganun pala yung feeling. Pero tayo, naiinis gustong-gusto. tayo na ano ba yun? Bakit kailangan Tayo kasama pa gusto sila natin dati sila mami? na magbukod. Gusto natin Oo. maging solo na. Yung mga ganong So, bagay. nagiging na talaga ako. Or tayo na magiging parents na talaga. Oo, yung Kasi talagang may kaba na yun na yung nafe-feel natin kailangan mo rin ng protection na Bumabalik yung anak mo. na sa atin kung ano yung Oo. mga ginagawa Kaya totoo natin yung dati. sabi ng magulang na
papunta ka pa lang, pabalik na kami. So, tama pala talaga. It makes sense na lahat. Oo. Kasi nga, syempre, naramdaman. Totoo din yung sinasabi nila na sana, bumalik sa kabataan. Oo. Di ba parang... Kasi nung bata ako, totoo yun, syempre, gigil na akong maging adult. Kasi para hindi ko na kailangan magpaalam or yung mga ganyan. Tapos, yun. So, nung time na ganito na tayo, adult na tayo, naisip natin sana naging bata na tayo para walang isipin ng gastos, kung anong... Aral-aral ka lang, pasok-pasok ka lang, hindi mo pa... iniisip wala pa yung bayarin, mga bills. So, ayun, nare-realize ko na totoo yung mga kasabihan ng totoo talaga yung mga sinasabi ng magulang natin. Tama, nasa magulang talaga ang tamang payo, no? Oo. Nandun talaga. Kumbaga, hindi talaga tayo ipapahamak ng magulang. Kahit... Basta yun talaga yung unang tumatak sa isip ko noong time na, syempre, lalo na babae yung si Tiona, tapos yung magiging anak natin, girl pa. So, talagang super kailangan mo ng protection na gagawin mo para sa kanila. So, doon ko nare-realize na, okay, tama pala sila mami at daddy na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yun, hindi ko na talaga nakakalimutan yung word na yun. So, ayun. Inaantok na ako. Ako din nga eh. Tama na kwentuhan natin. Pero ano na lang natin, ang dami part na natin 2. na pag-usapan. Oo. Part 2 kung gusto pa nila ulit ng ganito. Siguro yung magiging part 2 namin, may mga list na siguro kami ng question. Kasi yung may topic na para may topic na. Ito kasi biglaan lang eh. Parang naisip lang namin na i-share namin sa inyo na sabi ko sa kanya gagawa ng tanong. Sabi niya bahala na kung ano na lang lumabas sa ano namin. So, ayun. Pag-usapan. First vlog ko ito sa Manila with Jenny. Kaya thank you so much po sa mga nanatili hanggang matapos tong vlog na to. Salamat po sa inyong suporta. Sana hindi kayo mabore. Sana ay hindi kayo mabored katulad namin. Or may natutunan kayo. Or may nalaman kayo mga experience namin, memories. So, thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye po. Bye po.